Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihan mga kamay, kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din na walang mancha, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, wala pong ibang ating mahal at kagalang-galang na Father lahit sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor lahit. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At isang mapagpalang gabi din sa ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Thou hast magnified thy word above all thy name. Walang iba, Pastor Amancio Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Mila Buntilaw sa kanilang buong pamilya. At sa ating First Division Pastor, Pastor Noriel Lamukatkat, at sa buong pamilya, Division 2 Pastor, Pastor Alex Roidas, at sa buong pamilya, Division 3 Pastor, Pastor Marcos Turiba, Division 4 Pastor, Pastor Joseph Salig, Division 5 Pastor, Pastor Nestor Manga, at sa buong pamilya. At sa dyan sa Bukana, El Nido, Palawan, Pastor Jason De Leon, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, Elder Rolando Alcantara at sa inyong buong pamilya, especially kay Sister Susan Martinez Alcantara. Isang mapagpalang gabi. At dyan naman sa Lipa, Batangas, Pastor Joseph Fabregas Fonte at sa iyong buong pamilya. Dyan sa ating mahal na kapatid na Sister Irma Hinita. At dyan naman sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Walang iba ating mahal na nanay, Nanay Yoli Fonte. At sa lahat ng mga kapitbahay, Nanay Patricia Matining, Sister Jennifer Mahafahutraw. At sa inyong lahat dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. At dyan sa Tondo, Maynila, sa aking mga mahal na mga kapatid, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Merafel Garupa, Guwapa Kabasag, at sa inyong buong pamilya, kay Kin Brian, kay Miracle, kay Jolan na pinakapogi sa lahat, at kay Sister Alin. At sa aking isang kuya pa, ang aming panganay, Kuya Jojo Yokada, kasama ng mahal sa buhay, Sister Mary Rose, Guwapa Rimoto, mabait, at masipag, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa ibang bansa, binabati ko ng isang mapalang gabi, Sister Summer Bell Hart. Magandang gabi sa iyo dyan, Sister Sam. At dyan naman sa Cebu, Sister Els Makiling, Brad Glenn, and Sister Aliyah Makiling. Isang mapalang gabi sa inyong lahat dyan. Kay Uncle George Mendez, nandyan sa Cebu. At binabati ko rin si Ate Bibi, karawan din niya ngayon, sa mapagpalang gabi. At nabati na kayo kanina, kapatid, kasi hindi ko na kayo maisa-isa mga minamahal ko mga kapatid dahil lalo tayong mamamaos. Maraming salamat. Nag-birthday din si Nanay Chrissy ngayon. Valdez Tamon. Elder Raymond. Si Brother Raymond Bara. Ating Bibi Hirona. Okay, dyan sa ating headquarters sa Palawan. Magandang gabi sa iyo, Mother Bing, kasama ni Elder Munding Bara. Kay Kuko, kay Assistant Pastor Pogs, kay Bukang Liwayway at sa inyong butihing ama. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. I am so blessed and grateful na ito inyong maliit na lingkod, mga minamahal ko mga kapatid, ay nagpapasalamat tayo sa bugtong at buhay ni Diyos. +1 na. Lagpas na talaga tayo sa kalendaryo nito. Pasensya na po sa boses at medyo tingnan nyo yung mukha ko mga minamahal ko mga kapatid, medyo namumula-mula pa. Kasi mga minamahal kong kapatid ay sinurprise po tayo ng ating mga Kingdom Youth. Simula pa nung nandito si Pastor Lahi ay malapit na talaga to sila sa akin. Sila Sister Bench, Sister Justine, Sister Jaja, kay Sister Apple. Nakarating sila kanina, madaling araw, wala stress. Umalis sila doon sa Pagadian ng around 12 a.m. Kahit ako na-surprise ako, that's why. Ako nagpapasalamat. Una, tigit sa lahat, walang iba sa ating bugtong at buhay na Diyos. Sa buhay na kanyang ibinigay, mga kapatid. Di ba, nakwento ko na sa inyo kung paano ako pinanganak. Okay, pinanganak ako January 13, 1994. Tapos, marami akong nakasabay, mga kapatid, na mga bata. May mga pinanganak din during those times. Nung time na yung mga kapatid, lahat sila ay nauna yung paa. Kahit ako, suhi. Kung sa Bisaya pa, suhi. Nauna yung paa. So, halos lahat mga minamahal ko mga kapatid ay namatay, puro mga lalaki. At itong inyong maliit na lingkod,
ay pinagpala ng bugtong at buhay ni Diyos. Kaya sabi, at ako lang din ang baby girl nung time na yon. Kasi kasamahan ko lahat, mga lalaki na pinanganak tapos may iba na naiwan yung ulo. Kasi mahirap kasi pag suhi, na yung paa. Kasi malaking posibilidad na maiwan yung ulo. Mas okay kasi yung ulo yung nauna kasi paglabas niyan, diretso-diretso na yan. So, yun yung maliit na lingkod mga kapatid, nauna po ang paa. Ha? So that's why mga kapatid, sinila ako sa mundong ito, malaking pagpasalamat ko sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi hindi ako makakarating kung saan man ako ngayon mga kapatid, kung hindi dahil sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, sa dami ng pinagdaan ng mga pagsubok, ito yung maliit na lingkod, nung nawala ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai, hindi po naging madali talaga. Naging rough road talaga yung daanan mga kapatid, na I thought na hindi ko talaga kakayanin. At tapos 2 years ago, kasi 2 years na po nawala ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, nasabi ko talaga sa aking sarili na parang hindi ko kaya nung time na nawala siya. Parang, kasi part naman talaga sa ating human nature na maka-experience tayo ng ganon. Tapos, iniwan pa niya mga kapatid, maraming naiwan. Tapos, dumating pa yung panahon na ikaw ay siraan, ikaw ay laitin, ikaw ay pagbintangan, gawa ng kwento, lahat-lahat pa. But I am so blessed and grateful. Alam mo, napaka-degrading na word ang maligaya mga kapatid. Napaka-degrading na word ang happy ako. Ang pinaka-the best dito is blessed and grateful. Kasi despite sa mga trials na dumating sa buhay nito inyong maliit na lingkod, marami ang nagdaan mga kapatid. Umabot sa point na meron kang mga sleepless nights kasi nag-iisip ka bakit nagganito nangyari, bakit ganyan. But lahat, sinurrender ko na sa bugtong at buhay na Diyos. And I'm so blessed. Nagpapasalamat ako sa bugtong at buhay na Diyos na nanatili kayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Mga pastors and elders, ako'y nagpapasalamat at tandaan niyo ang sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. May nakaantay na nagantimpala sa bawat isa sa inyo sa pagbalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Mga kingdom citizens, maraming salamat na kayo po ay nanatili sa kung ano ang iniwan ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Nanatili at nanindigan sa katotohanan. So nagpapasalamat po ako sa bugtong at buhay ng Diyos. Kasi mga kapatid, alam nyo, I cannot do it alone. Hindi ko po kaya ang lahat ng mga problema, lahat ng mga pagsubok na nadaan sa aking buhay kung ako lang. Nagpapasalamat ako sa bugtong at buhay na Diyos sa mga tao na kanyang ginamit during sa pinaka-low ng aking sitwasyon sa buhay. Na gumamit ng tao ang bugtong at buhay na Diyos na i-lift off itong inyong maliit na lingkod. That's why sobrang blessed lang, sobrang pinagpala ng bugtong at buhay na Diyos. Ngayon mga kapatid, hindi ko na talaga mapigilan. Ako'y lumagpas na sa kalendaryo. Wag na lang ninyong tanungin kung ilang taon na ako at alam nyo na yan. Kakalagpas lang. Ha? So kanina, nag-celebrate tayo konti. Sabi ko nga kahapon, ayoko nang maghanda. Ayoko nang mag-celebrate pa kasi pambata lang yan. Ayoko na sana, but na-surprise din ako. Papasalamat ako sa bugtong at buhay na Diyos sa aking family, especially sa aking nanay at sa aking tatay. Napapasalamat po ako mga kapatid. Kasi kung hindi naging strict ang aking nanay mga kapatid, ang aking mama, during sa panahon na ako'y nag-aaral, baka napariwara na yung buhay ko. Kaya mga bata, mga kabataan, makinig lagi sa magulang. Because mother knows best. Sila ang nakakaalam, pabalik na sila. Tayo papunta pa lang. So nagpapasalamat ako sa bugtong at buhay na Diyos. Sa lahat, sa inyo ngayon na nakikinig, sa mga kingdom citizens, pastors and elders, family, friends, relatives, maraming salamat na sa lahat ng birthday na nagdaan mga kapatid, na kaarawan na nagdaan. 2 years na hindi natin nakasama ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. But though hindi na natin siya nakasama, nakita naman natin na hindi tayo pinabayaan ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Kaya maraming salamat sa inyong mga greetings, mga minamahal ko mga kapatid. At maraming salamat
sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Karya ng Bugtong at Buhay ng Diyos sa panonood ninyo ng Pastor Lahi Live. Alam niyo mga kapatid, wala din ako ngayon. Una, kung hindi dahil sa Bugtong at Buhay ng Diyos, at pangalawa, sa inyo. Kasi kung ako lang mga kapatid, wala mga tao, di ba, anong gagawin? So wala din. So salamat sa Bugtong at Buhay ng Diyos, John chapter 15 verse 16, siya ang nagpili sa bawat isa sa atin bakit nandito tayo ngayong lahat sa kariyan ng Bugtong at Buhay ng Diyos. Kaya purihin ang Bugtong at Buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan. Binabalik ko po lahat yan sa Bugtong at Buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So, konti lang yung mensahe ko ngayon kasi special episode ito mga kapatid. Kung nais yung mag-request ng song, ay pwede po kayong mag-request ng song. Magbibigay lang ako ng mga ng konting mensahe, mga 3 punto lang ang ibibigay ko sa inyo. Sa gabing ito mga minamahal ko mga kapatid. Sa Bisaya, pahait, mubo, o pinakurat. Sa pamagitan po, sa tulong po ng Bugtong at Buhay ng Diyos, at hayaan ko na ang banal na Espiritu ang ihipo sa bawat mga puso. So, batiin ko muna ha. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. May nag-messenger, meron nag-post sa Facebook, meron nag-padala ng pa-cake. Maraming salamat talaga. I am beyond blessed. Sobrang pinagpala talaga mga kapatid. Maraming mga taong nagmamahal, nandyan kayo. Alam mo, nakakatuwa lang na maraming mga taong nagmamahal. Sa panahon na gusto mo nang sumuko, mga kapatid, nandyan ang Bugtong at Buhay na Diyos. Alam mo, naranasan ko na yan. That's why, sinishare ko lang sa inyo ang aking experience sa buhay. Na ganun ang nangyari, mga kapatid. Kaya ako nagpapasalamat sa Bugtong at Buhay na Diyos. So, Nana Yoli Fonte, magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel. Happy birthday. God bless. And good health. Shalom alaikum. Malikim shalom. Maraming salamat. Nana Yoli Fonte. Sister Jennifer Calyura, kapatid po ni Sister Justin at Sister Apple. Evening sa lahat at higit sa ating Bugtong at Buhay ng Diyos na pinakamaparihan sa lahat. At sa ating mahal at pretty na leader, Sister Deborah Israel. And happy birthday po. And sa atong pinangga og pogi, Pastor Mans Muntilaw. At sa lahat ng mga pastors, elders, kingdom citizens. At lahat ng kapatiran na nanonood ng Pastor Lahi Live. At sa mga intro pretty girls, good evening sa lahat. Shalom alikim. Alikim shalom. Sister Jennifer. Kay Tantan, Sister Tantan. Elder Bernardo Olano Moraca. Happy birthday, Sister Deborah. At sa lahat ng nag-birthday ngayon, happy birthday sa inyong lahat. Maraming salamat, Elder Nunoy Moraca. Pastor Jason De Leon. Uy, haba ng mensahe, Pastor Jason Ang bawat kaarawan ng ating mahal na Sister Cherry Deborah Israel ay parang mga balahibo sa malawak na pakpak ng agila. Sana lumawak pa ang iyong mga pakpak na kasing laki ng isang jumbo jet para mabuhay ka ng maayos, malusog, matibay at masaya hanggang sa pagbabalik ng Bugtong at Buhay ng Diyos. Maligayang kaarawan, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom. Maraming salamat sa iyong paminsahe ngayon, Pastor Jason De Leon. Kala ko, anong ang tawag nun? Parang magbabalak ba? Yung ginagawa mo kay Pastor Lahi, Pastor Jason, maraming salamat. Kay Sister Elves din, maraming salamat. Sister Micaela Diazes Validor. Sister Micaela Grace Balaga. Sabi ni Sister Jidel May, happy birthday po, mahal naming Sister Deborah Israel at magandang gabi po. Maraming salamat, Sister Jidel May. Magandang gabi din. Sister Nelly Albanco, magandang gabi dyan sa Bicol. Brother G-Boy, sabi niya, happy birthday, mahal na Deborah Israel. Shalom, alikim shalom, Brother G-Boy, and see you soon. God willing. Sister Cristel Tundi Galiano Nabuab, blessed evening, everybody. Happiest birthday to our beloved Sister Deborah Israel. May God bless you. Thank you so much, Sister Tintin Galiano Nabuab. Regards kay sa iyong butihing ina, Sister Marites Galiano sa Galiano family. Maraming salamat at nakarating kayo sa event. Puri na Bugtong at Buhay na Diyos. Sister Myrna Ilorde, sabi niya, mayang gabi sa tanan, mga magaganda mga sister sa gingharian. Especially sa mahal na Sister Cherry Lahi Deborah Israel
And happy birthday, mahal naming Deborah Israel. Shalom Alikim. Malikim Shalom. Maraming salamat si Sir Myrna Ilorde. Maraming salamat. Kay Nanay Tagala din. Regards sa inyong lahat dyan. Si Sir Mary Rose Hilton, magandang gabi. Jamuel, Brother Uning, happy birthday po si Sir Deborah Israel. May gabi sa tanan. Pastor Mateo, Algabre, happy birthday Sister Cherry Deborah Israel. Maraming salamat Pastor Mateo at kay Sister Ami Algabre, ang tigre sa mga Algabre. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. So mga minamahal ko mga kapatid, ako nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos, sa buhay na Kanyang ibinigay dito sa inyong maliit na lingkod. And ang tanging hiling ko lang, na ang bawat isa ngayon na nanindigan at nananatili sa karya ng bugtong at buhay na Diyos ay patuloy na manindigan at mananatili hanggang sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Ang magtitiis hanggang wakas, maliligtas. Matthew chapter 24, verse 13. Nanay Esther Tinasas, Ondoy Ibahay. Magandang gabi po, Nanay Esther. Okay, maraming salamat sa mga nagpaabot ng kanilang mga regalo. Maraming salamat. Alam nyo, wala talaga akong masabi, speechless, kumbaga. Talagang na-surprise ako mga kapatid. Surprise lang. Hindi kasi ako sanay sa mga ganyan eh. Sa mga surprise, but nakaka-touch lang talaga. Makikita mo na may time sa buhay mo na mag-give up ka or surrender ka. Pero pinapakita lang ng bugtong at buhay na Diyos na patuloy lang. Maraming nagmamahal sa iyo. Yung mga taong nanira sa iyo, nang api sa iyo, mas marami ang mga taong nagmamahal sa iyo. Higit na ang bugtong at buhay na Diyos. Yun ang gustong iparating ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya, super blessed. And I want to thank my Sister Michelle Cabasag, sa paregalo niya kanina. At kay Commander Ratsa din. Nagbiyahe na sila mga kapatid kasi merong malaking pagpapala na dumating sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos na magagamit natin sa misyon, God willing. Sister Summer Belhard is watching. Pastor Jason De Leon, ang mahal na Pastor Lahi, ang may gawa ng message na yan. Nakita ko dito sa notebook ko. Ay, ganon? Siya palang may gawa niyan. May iniwan pala na mensahe din. Alam mo, every birthday ko, sobrang haba ng mensahe ni Pastor Lahi talaga. Isang page ng bond paper, mga kapatid. So, wag na nating patagalin pa. Nice ko magpasalamat sa ating mga intro girls kanina, kay Sister Jaja Buntilaw, Sister Bench Manigos, kay Sister Justine Caliora, kay Sister Jedelu Caliora, kay Sister Efrelyn Ruedas, kasama ng kanyang butihing ina, Sister Lindano, at sa ating editor, ang Pastor Rylab, Sister Sheena Labad, ang tumutulong po dito sa inyong maliit na lingkod, mag-assist sa ating mga gamit. Sa lahat mga kapatid. Kasi sabi ko nga, hindi ko kayang mag-isa ito, mag-set up dito. May ilaw, may organ, may mixer. At sa ating legendary organist mga kapatid, Brother Christian Luis Neri. Binabati ko rin ang lahat-lahat na nanonood ngayon. Kapitan Gimo, General, happy birthday. Okay? Maraming salamat. And advance din, happy birthday. General, Kapitan Gimo. Sabi ni Sister Summer Belhart, to the kind soul who heals with kindness, my warmest greetings to you, Sister Pastora Deborah Israel Lahi. Happiest birthday. Happiest blessed birthday to you. Mahal ka namin at mas lalo na mahal ka ng Panginoon Jesucristo. Bunch of blessings to you. Maraming salamat sa Sir Sam. Okay, hindi man tayo nagkakita personal kasi nung time na nandoon kami sa Balyangaw, nung nakaalis na kami, kinabukasan, nakarating ka from Hong Kong. Nung panahon na pinatulog na ng bugtong at buhay ng Diyos ang iyong butihing ina. Pero nakikita ko ngayon na, alam mo, sa bawat mensahe, nung Sabado, sa lahat ng nagbigay ng reaksyon, siya yung nabasa ko na nagbigay ng positive reaction na sabi na ni Sister Summer Belhart na baguhin ko na yung mga pamaraan ko. Tama naman talaga na yung araw ng Sabado ay pinabanal na bugtong at buhay. Sana ganun po mga kapatid, pag once tayo ay medyo natatamaan sa mensahe mga kapatid ng ating mga pastors at elders, ay hindi po aksidente yan.
Ibig sabihin, mahal ka ng bugtong at buhay na Diyos. At ayaw ng bugtong at buhay na Diyos na mapalayo ka sa Kanya. Kaya maraming salamat sa inyong mga comments. Si Sir Summer Bellhart, maraming salamat. Si Sir Michael Grace, ang ating abante igsuon. Maraming salamat sa inyong papost sa Facebook. Surprise na lang ako sa mga ganyan mga kapatid. Alam nyo, medyo hindi talaga ako sanay sa yung tinatag na sa pag-post ng Facebook. Kasi mahihain po kasi talaga ako sa totoong buhay. Totoo yan mga minamahal ko mga kapatid. Before po ako mga kapatid na itong maliit ninyo na lingkod, ng bugtong at buhay na Diyos, tayo po ay napili ng bugtong at buhay na Diyos na magpatuloy sa gawain na iniwan ng kanyang sugo, walang iba, Pastor Lahi. Mahihain po talaga ako. Hindi ako mga kumpusang salita ko sa harap, lalong-lalo na sa kamera, lalong-lalo na sa maraming tao. Kung ano yung experience ng ating mga kapatid kanina, yung mga magandang dilag na nandito sa harapan ninyo, ay ganun din po ang na-experience ko nung pinasalita ako ni Pastor Lai sa harapan ng mga tao. Hindi ko matapos-tapos yung sinasabi ko, paikot-ikot na lang. Tapos ang pawis ko mga kapatid, sobrang laki na. Kasi mahihain po talaga ako. Pero makikilala nyo mga kapatid pag tayo po ay nagkasama at nagkausap. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga sa bugtong at buhay ng Diyos. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo dito sa inyong maliit na lingkod. Alam nyo, yun lang talaga mga kapatid Ano sa akin mga kapatid? Enough na sa akin yan. Na nandyan ang bugtong at buhay na Diyos, gumagabay dito sa inyong maliit na lingkod, nag-provide ng aking mga pangangailangan, nag-guide mga kapatid sa mga mensahe na pinapadala niya, at binigay kayo mga kapatid ng bugtong at buhay na Diyos na alam mo napakalaking factor mga kapatid, napakalaking factor na may mga taong na kayo mga kapatid na ini-encourage nyo ito inyong maliit na lingkod sa inyong mga pastors at elders din. Magbigay po tayo ng appreciation, magpasalamat po tayo sa kanila mga kapatid. Hindi po ganun kadali ang trabaho ng mga pastors and elders. I tell you. Nagtatrabaho yan sila mga kapatid sa loob ng 6 na araw. Tapos gagawa pa yan sila ng mensahe sa mismong Sabado na dahil sobrang busy, nagtatrabaho. Diba? Dahil sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, talaga yung pag-anoint sa kanila sa pamamagitan ng sugo ng bugtong at buhay ni Pastor Lahi ay nagagawa po nila ang tungkulin na iniwan sa kanila ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. At maraming salamat din mga Kingdom Citizens sa inyong pagmamahal. Maraming salamat. Sister Ami Algabre, ang gwapa, ang buutan sa ginabot. Happy birthday, mahal na Sister Deborah Israel. Daghang salamat, Sister Ami Algabre. Sister Lady Gian Dabalos, good evening, Sister Deborah Israel, and happy birthday. Maraming salamat. Sister Lilette Lebong Fasel, magandang gabi sa iyo. Okay mga kapatid, kaya tayo mag-umpisa na, konti lang ito kasi gusto ko sanang magbigay daan. Kasi minsan-minsan lang kasi yung mga singer natin. Talagang nagbiyahe lang talaga yan sila from Pagadian. 4 to 5 hours yung biyahe mga kapatid, makarating lang dito sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So bibigyan ko sila ng pagkakataon na marinig ninyo ang kanilang mga kanta. Mag-request lang kayo ng song mga kapatid, pero magbibigay lang ako ng konting mensahe. Bawi na lang tayo bukas, God willing. Kasi ang topic natin bukas, God willing, patungkol sa Revelation. Okay? Bukas, God willing. Ngayon mga kapatid, bibigyan ko sila ng pagkakataon dahil minsan-minsan lang sila nandito. Kaya pinaharap ko na sa inyo. Sister Let Lebong Fasel, may gabi, Sister Deborah Israel, and of course, happy birthday. Salamat po sa lahat, lalong-lalo na nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Purihin na bugtong at buhay na Diyos, Sister Let. Maraming salamat. Magandang gabi sa iyo. So, mga kapatid, ang pag-uusapan lang natin, Sister Summer Bellhart, yes, Pastora Deborah Israel, sincerity is all we need. Magpakatotoo o gi-admit ang mga pagkukulang, kahinaan o atong mga mali nga paraan, kinahanglan jud na action og na-appreciate kayo nako ang mga missionaries ng Panginoon sa Kristo kaysa kada pakinig tago sa puso may realization at may natutunan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang lahat ng kapurihan. Alam mo,
Once ganun po ang na-experience natin na tumago sa puso natin, natamaan tayo sa mensahe, ibig sabihin, tinatrabaho ka ng banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya po rin ang bugtong at buhay na Diyos. Mami Verge, na-surprise ako sa dating nila Sister Bench dito. Ikaw na bahala sa kanila. Ha? Magandang gabi. So mga kapatid, ating pag-uusapan. Dahil ginawa ko tong special episode, ang pag-uusapan natin mga kapatid ay dahil nauna po tayo dapat magpasalamat. Okay? Pag-uusapan natin patungkol mga kapatid, the power of a grateful heart. Dahil dumating ako mga kapatid sa taon na ito, sa edad na ito, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Grabe yung sige sabihin ko na sa inyo, kailang taon ako, 23 pa po. 23 pa po mga minamahal ko mga kapatid. Sa 23 ko pa naman mga kapatid dito sa mundong ito na namumuhay sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ay hindi lang po puro kagalakan. Hindi lang po puro kaligayahan. Marami po tayong pinagdaanan, mga pagsubok sa buhay, mga trials, mga kapighatian, kalungkutan. Marami po mga kapatid, but despite that, mga minamahal ko mga kapatid, huwag po nating kalimutang magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon, the power of a grateful heart. Okay? I want you mga kapatid, to type or to share mga kapatid your blessings. So ating pag-usapan natin ngayon is count your blessings. Ano yung mga pagpapala na dumating sa iyong buhay? Ating power verse, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Alam mo, there is a story about the Israelites in the wilderness. 'Di ba yung mensahe ko kagabi patungkol sa Israelita? 'Di ba nung nasa wilderness sila, tapos nung umakyat lang si Moses para kunin ang 10 utos ng bugtong at buhay na Diyos, ay nangyari mga kapatid, gumawa sila ng golden calf, gintong guya, baby cow. Yung gintong guya mga kapatid. Gumawa sila mga kapatid, tapos sinamba nila, sinayawan nila, at ginawa nilang Diyos-Diyosan. So ipagpatuloy natin mga kapatid, kukuha lang ako konting kwento sa Israelita. Mayroon pong kwento sa Israelita mga kapatid doon sa wilderness. Every morning, after po na nakalaya sila sa Egypt, kasi mga kapatid yung pinadala na pagkain ni Pharaoh, ay hindi po ganun karami din. Kaya naubos din kasi ilan ba silang lumabas sa Ehipto? Milyon. Umabot nga sila ng 1 million mga kapatid. Ganun karami ang hinandel na mga tao ni Moses. Diba? So, umabot sa point na naubos na yung mga pagkain nila. So, ang bugtong at buhay na Diyos, God provide. So, ang bugtong at buhay na Diyos, nagbibigay siya ng mana every morning. God perform a miracle. So, every morning yan, mga minamahal ko mga kapatid, araw-araw, maliban lang, except sa araw ng Sabado. Kaya sinabi ko kagabi, Exodus chapter 16, alam na nila patungkol sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. So, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, Exodus chapter 16, na doblehin ninyo ang pagkuha ninyo ng tinapay o ng mana sa araw ng Biyernes, ay ka-6 na araw. Dahil sa araw ng Sabado, walang mana na mahuhulog galing sa langit na mga langit. So, every day, except Sabado, every morning, gumagawa ng milagro ang bugtong at buhay na Diyos. Nagpapaulan po siya ng mana. Yung mana is sinapay from heaven para hindi po sila magutom, mga minamahal ko mga kapatid. Ganun po ang bugtong at buhay na Diyos. At first, una, na-amaze sila sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Namangha sila mga kapatid na laging nagpapaulan ng mana ang bugtong at buhay na Diyos sa langit, galing sa langit ng mga langit. Every morning. Every morning yan, except Sabado. Kasi walang mana na nauhulog pag Sabado mga kapatid. Kasi araw ito na pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos. At first, they were amazed. Namangha sila. But by Numbers chapter 11, sa Numeros 11, doon na natin makikita at mababasa na nag-iba na ang tono ng kanilang pananalita. At first, namangha sila, nagpapasalamat sila dahil sa mana, sa tinapay na ibinibigay ng bugtong at buhay ni Diyos every morning maliban sa Sabat. Pero dito sa Numbers chapter 11, mga kapatid, nagbago na ang tono ng kanilang pananalita. They said,
There is nothing at all but this manna. Wala na bang ibang pagkain? Puro na lang tinapay? So nagmurmur sila, nagreklamo sila kay Moses. Sinabihan nila si Moses, Moses, ano ba ito, Moses? Pinalaya mo ba? Pinalabas mo lang ba kami sa Ehipto para gutumin? Puro mana na lang, puro tinapay na lang? Buti pa doon sa Ehipto, kahit ginawa kaming alipin, masarap ang aming pagkain, karne. So nagmurmur na sila, mga kapatid. Hindi na nila na-appreciate ang bugtong at buhay na Diyos. Sa ginawa ng bugtong at buhay na Diyos na nagpapaulan ng mana every morning. They had become blind to the blessings of our Lord Jesus Christ. Naging bulag po sila sa pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid. Hindi na nila nakikita, naging bulag na sila. Dahil naghahangad sila ng ibang bagay. Hindi sila naging kontento, mga kapatid, sa ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos. And we often do the same. Madalas, ganun din ang ginagawa natin, mga minamahal ko, mga kapatid. Alam mo, we live in a world of miracles. Alam mo sa anong paraan? Nakahinga ka gamit ang iyong lungs. Okay? Nakakita ka ng araw dyan sa ulap, mga kapatid, dyan sa langit. Nagkaroon po tayo ng grasya sa ating kaluluwa. Yung mga bagay na simpleng pasasalamat sa bugtong at buhay na Diyos, na humihinga ka ng hangin na hindi binabayaran, unlike sa nakikita mo sa mga hospitals ngayon, oxygen sobrang mahal. Pero ikaw ngayon, freely, humihinga ka, mga kapatid, ng hangin na hindi nababayaran. Freely, kumpleto ang katawan mo, kumpleto, mga kapatid, nasa mabuti kang pangangatawan. Dapat yun palang, mga kapatid, magpasalamat ka na sa bugtong at buhay na Diyos. Marami pong milagro na ginawa ang bugtong at buhay na Diyos sa ating buhay. Pero ganun talaga ang human sinful nature ng tao. Naghahanap kung ano yung wala. Ang sinasabi nila, kaya nga hinahanap kasi wala eh. But, alam mo, mga kapatid, kailangan marunong tayo makontento. Be contented of what you have. Makontento tayo sa bagay na mayroon tayo. Magpasalamat tayo, maliit na bagay na ating natatamasa, natatanggap galing sa bugtong at buhay na Diyos. Pagpasalamat natin sa bugtong at buhay na Diyos. Buti ka pa nga, may natatanggap ka. Yung mga tao, mga kapatid, na nakikita mo lang, natutulog sa tabi ng daan. Buti pa nga, mga kapatid, kahit gaano kaliit ng yung bahay, kubo lang yan. May bahay kang masasabi. May bahay kang masarap ang tulog mo, mga kapatid. Pero yung mga tao, mga kapatid, na natulog sa tabi ng daan, kumusta ang buhay nila? Diba? So maging grateful po tayo sa mga maliliit na bagay na ating natatanggap. Okay, mga minamahal ko, mga kapatid, gayon pa man, madalas nating makita ang ating sarili nagsasabing, ito lang ba? So lagi tayong nakukulangan. Alam mo, ang taong hindi makontento, bigyan mo man yan ng maraming pera, mga kapatid, kulang pa rin. But a grateful heart, mga minamahal kong kapatid, yung puso na mapagpasalamat, ay kahit konting bagay na ibinigay mo, yung tuwa niyan, mga kapatid, abot langit na. Tingnan mo yung mga tao, mga minamahal ko, mga kapatid, na yung nangihingi, nanlilimos. Diba? Yung mga taong may kapansanan. Matulungan mo lang, mga kapatid, kahit damit mo na nagamit mo, sobrang tuwa na nila. Diba? Hindi sila naghahanap anong brand nito. Wala na, mga kapatid. Because meron silang grateful heart. Meron silang contented heart. Meron silang, mga kapatid, na mapagpasalamat na puso. Today, we are talking about gratitude. Okay? Hindi lang, not just as polite thank you. Hindi lang pagsasabi ng thank you. But, as a spiritual weapon, mga kapatid, that changes our hearts and invites the presence of God into our circumstances. Okay? Alam mo, may choice ka, mga kapatid. You have the choice. Every morning, we wake up with a choice. Gusto mo bang pumasok sa paaralan? Pumasok sa trabaho? Kakain ka ba o hindi ka kakain? May choice ka, mga kapatid. We can choose to look at the empty spaces in our lives. Pwede nating piliin na tingnan yung mga kulang sa ating buhay. May mga bills na dapat bayaran, mayroong parating na due date, mayroong mga relasyon na nasira, o ang kalusugan natin na hindi nakatulad ng dati. May choice ka, mga kapatid. Or we can choose, mga kapatid, to look at the overflow. O piliin natin
yung mag-uumapaw na pagpapala ng bugtong at buhay ni Diyos, meron kang choice. Ha? Meron kang choice, mga kapatid. Sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 2, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, set your minds on things above, not on earthly things. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Dapat, mga kapatid, sinet natin yung sarili natin, yung iniisip natin sa heavenly things. Alam mo, nangakain ka, mga kapatid, araw-araw, umaga, tanghali, gabi, dapat mong ipagpasalamat yan. Why? Marami po, mga kapatid. Tingnan mo yung nangyari, mga kapatid, nung naggera ang Hamas at ang Israel. Sino ang mga kawawa yun? Yung mga batang maliliit. Yung iba namatay na sa gutom. Kasi alam mo, yung katawan natin, may required po ito na energy. May nire-required na energy para tayo ay makakilos ng maayos. Pinagpala ka. Kaya, I remember sabi may isang lumapit kay Pastor Rai, sabi niya, Pastor, hindi mo na ako magbibigay ng ikapo, Pastor, kasi wala akong pagpapala ngayon, Pastor. Alam mo, ang tanong lang ni Pastor Lahi, kumakain ka ba? Kumain ka ba ng 3 beses sa isang araw? Sabi niya, opo, Pastor. O huwag mong sabihin sa akin na wala kang pagpapala. Kasi kung wala kang pagpapala, wala ka ng kinakain. Alam mo, yung pagkain mo pala, mga kapatid, ng 3 beses sa isang araw, pagpapala na yun. Diba? Kumpara mo sa mga kapatid, sa mga taong nagugutom, sa mga taong nabahaan, nalindol, nandoon sa evacuation center, hindi makakain ng maayos. Pero ikaw, nakakatulog ka, nagigising ka sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, nakakapasok ka pa sa trabaho, nakakauwi ka pa, kumpleto pa ang katawan mo. Diba yung mga bagay, simple lang yan, but dapat natin ipagpasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos yan. Alam mo, mayroong story, mga kapatid, this is a true to life story. Merong mga mission team na pumunta po sila sa isang remote island na merong sakit ng leper colony, ketong. So, during a worship service, mga kapatid, nagtanong yung leader. Sabi niya, ano ba ang paborito ninyong kanta dito? So, merong isang babae na nakaupo, na nakatalikod, mga kapatid, sa kanila. Bakit nakatalikod? Kasi, mga kapatid, yung babae palang nakatalikod sa kanila ay may sakit, mga kapatid, na leprosy o ketong. Yung ilong niya may ketong, yung labi niya nagkaketong, lahat ng katawan niya nagkaketong, mga kapatid. May ketong siya. So, sabi ng nag-mission doon, ng mission leader, sabi niya, it was the most heartbreaking sight he had ever seen. Ito yung pinakamasakit na nakita niya sa buong buhay niya. Mga minamahal ko, mga kapatid. Pero yung babae, mga kapatid, na may ketong, nung umarap na siya, nagdingning yung kanyang smile, mga kapatid. Yung kanyang tuwa. She asked, mga kapatid, pwede ba natin kantahin yung Count Your Many Blessings? Pwede ba natin kantahin yung Count Your Many Blessings? Yun ang request niya. So, if someone, mga kapatid, who has lost almost everything, can count their blessings, true to life story yun. Yung tao na yun, halos na wala na sa kanya lahat, ay kaya pa niyang kumanta na bilangin mo ang mga pagpapala mo. So sa atin, what are mga kapatid, our excuses? Ano ba? What is our excuses? Ano ba ang ating mga rason na hindi natin makount yung mga blessings natin? Hindi makount ang blessings kasi sobrang daming pagpapala, o hindi makount dahil kulang ang pagpapala para sa'yo. Dalawang choice lang yan. Hindi mo makount ang blessings because sobrang dami na ng pagpapala ng bugtong at buhay ng Diyos, o hindi mo mabilang pagpapala dahil nakukulangan ka sa mga blessings na binibigay ng bugtong at buhay ng Diyos. Today, we are talking about cultivating or paglilinang ng isang mapagpasalamat na puso. Hindi bilang isang panandaliang emotion, ngunit bilang isang spiritual na disiplina na nagbabago kung paano tayo nabubuhay. Point number 1. Bigyan ko lang kayo ng 3 point, mga kapatid. Okay? Gratitude, mga kapatid, is an act of worship. Yung pagpapasalamat, isang uri pala ng pagsamba. Awit o Psalm chapter 100 verse 4, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, magsipasok kayo sa kanyang
mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpapasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. So in the Old Testament, the Israelites, mga kapatid, had to go through specific gates to reach the temple. Alam mo, doon sa Israel, mga kapatid, yung templo nila, doon sa Israel, mayroon pong 12 na tarangkahan o gates, mga kapatid, 12 gates. Magdepende kung anong kailangan mo. Kung mag-aalay ka ng tupa dahil sa pagkakasala mo, papasok ka doon sa sheep gate. Kung doon naman, mga kapatid, marami po, mayroong water gate, mayroong east gate, o tinawag siyang Shushan gate, mayroong fountain gate, mga kapatid. Mayroong dung gate. So marami po ang gates, mga kapatid, sa Israelites. Magdepende po, mga kapatid, kung ano ang kailangan mo, ano ang kinakailangan mo, doon ka na gate, papasok. Kung nangangailangan ka, mga kapatid, ng pagkain, iba din yung gate para doon. So meron pong 12 gates doon sa Israel bago pa sila makapasok sa templo. Okay? So, sabi po ni David, kasi ang writer po ng psalm o ng awit ay si David, sabi niya, mga kapatid, the psalmist tells us that the gate to God's presence is thanksgiving. Yung tarangkahan po, mga kapatid, yung tarangkahan po, papatungo sa ating bugtong at buhay ni Diyos ay sa pamamagitan po ng pagpasalamat. Yung gate po, mga kapatid, patungo sa ating bugtong at buhay ni Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat. So, we cannot be truly grateful and truly bitter at the same time. What does it mean? Alam mo, pag tayo po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay ni Diyos, once nagpapasalamat ka, ibig sabihin, tinitigil mo na tingnan ang problema mo and start looking at the problem solver. Sino ba ang problem solver? Sino ba nag-aayos sa mga problema natin sa ating buhay? Tayo ba? No. Alam mo, mga kapatid, kung pinipilit mong isolve ang problema mo sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, sa pamamagitan ng iyong sariling pag-iisip, sa iyong sarili, mga kapatid, no wonder na over-fatigue ka na. No wonder stress ka na masyado because you're trying to solve your problem, mga kapatid, with your own. Pinipilit mong isolve ang problema sa pagitan ng sariling lakas, kaya naubos yung lakas mo. So sino ba ang problem solver natin? Ang bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagbibigay ng lakas, mga kapatid. Nire-renew niya ang ating strength. Isaiah chapter 40. Nire-renew niya ang ating strength, mga kapatid, araw-araw kagaya ng isang agila. Kasi yung agila, mga kapatid, pag umaabot na sila sa point, mga kapatid, na mahaba na yung mahaba na lahat sa kanila, yung kuko nila, lahat, mga kapatid, pupunta yan sila sa isang bundok na malayo, tapos doon nila nire-renew yung strength nila. Dalawa ang pagpipilian ng agila. I-renew yung strength niya sa magitan ng dadaan siya ng masakit na proseso, na ipukpok niya yung nguso niya, mga kapatid, kasi umahaba yan. So hindi na siya makapag-hunt ng isda. Hindi na siya makapag-hunt ng mga hayop, mga kapatid. So ipukpok niya, mga kapatid, or mamamatay siya. Kasi kung hindi siya, mga kapatid, hindi niya gagawin yung painful process na iyon, ay mamamatay ang agila. Kasi hindi na siya makakuha ng pagkain eh. So ganun po ang atin, mga kapatid. Ganun po ang choice na binibigay sa atin. Dadaan tayo ng painful process pero nare-renew yung strength natin. Dadaan tayo ng mga pangasubok sa buhay. Pero after that, minumold ng bugtong at buhay na Diyos ang ating pananampalataya. Nare-renew yung lakas natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kailangan po nating i-acknowledge po ang ating source. Walang ibang bugtong at buhay na Diyos. James chapter 1 verse 17 says, every good gift comes from above. Good gift, So, when we practice gratitude, mga kapatid, we are simply acknowledging the truth. And who is the truth? John chapter 14 verse 6, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, I am the way, the truth, and the life. So sa panahon po na tayo po ay pinapractice po natin yung pagpapasalamat, ay ibig sabihin ina-acknowledge natin ang katotohanan na walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos, that we are not self-made, but God sustained. Okay? Mga kapatid, meron akong challenge sa inyo. This week, before you ask for something new, okay? Before you ask God for something new, bago kayo magtanong sa bugtong at manalangin sa bugtong at buhay na Diyos na gusto nyo anong gustong bago na bilhin ninyo, spend 5 minutes, mga kapatid, thanking Him for what He has
already done. Kung ano pong nagawa niya sa inyo, mga kapatid, spend 5 minutes for that. Okay? Gratitude is a command, not an option. Ang pagpapasalamat po, mga kapatid, ay isang utos. Hindi po option na gusto mo mag-thank you o hindi. No. Madalas nating tinatrato ang pasasalamat bilang isang bonus sa buhay natin bilang mananampalataya. Alam mo, ganito yun eh. Something we do when things are going well. Ano bang ginagawa natin pag maganda ang takbo ng buhay natin? Nagpapasalamat tayo sa bugtong at buhay ni Diyos. Tama? Pero anong sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Gratitude in all circumstances. Dapat magpasalamat tayo, mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga pangyayari. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Anong sinabi dyan? Sa lahat daw ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So, notice, mga kapatid, pansinin ang sinabi. Okay? Sinabi dyan, in all circumstances. Not necessarily for all circumstances. Tingnan nyo yung pagkaiba. Ang sinabi dyan, pansinin ang sinasabi nito sa lahat ng pagkakataon. Ang sinabi dyan, mga kapatid, hindi ka lang magpapasalamat, mga kapatid, para sa mga mabubuting nangyari sa iyong buhay. Okay? What I'm telling you is ganito. Alam mo, merong isang famous na Bible scholar, si Matthew Henry. Minsan na po siyang nanakawan. Tapos, that night, mga kapatid, nagsulat si Matthew Henry ng isang diary. Sabi niya, let me be thankful. Hayaan niyo ako magpasalamat first because I was never robbed before. Nagpapasalamat ako kasi hindi ako nanakawan noon. Second, because although kinuha nila ang aking wallet, hindi nila kinuha ang aking buhay. Pasalamat siya. And third, mga kapatid, pangatlo, sabi niya, because although they took my all, it was not much. Hindi naman lahat nakuha nila. And fourth, because it was I who was robbed, not I who robbed. Ano yung pangapat? Ako yung ninakawan, hindi ako ang nagnakaw. So pangit yung nangyari sa buhay niya, kapatid, ninakawan siya. But, nagpasalamat pa rin siya, mga kapatid, dahil hindi siya pinatay at nagpasalamat siya dahil hindi siya ang nagnakaw, kundi siya ang ninakawan. Nagpasalamat siya dahil hindi siya ninakawan noon, kundi ngayon lang. Alam mo, ganun, mga kapatid, sometimes mayroong mga pangyayari sa ating buhay na dinadala lang tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa pagpapasalamat. Tingnan mo si Joseph, yung kwento ko sa inyo kagabi. Pangit man yung nangyari sa buhay niya nung una. Alam mo, sa simula, mga kapatid, pangit at hindi mo maintindihan yung pangyayari sa buhay mo. Di ba, masasabi mo, ganito na ba talaga ang aking buhay, bugtong at buhay na Diyos? Di ba, sometimes marami kang katanungan. So si Joseph, mga kapatid, binenta na kanyang kapatid. Si Joseph, anak ni Jacob, binenta na kanyang kapatid, nakulong sa kasalanan hindi niya ginawa. But eventually, naging second in command ng hari. Hari ng Egypt, ng paraon. So, pangit man mangyayari, mga kapatid, but sa dulo niyan, mapapasalamatan mo ang bugtong at buhay ng Diyos. Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good for those who love God. So, ibig sabihin, hindi sinabi ng bersikulo na lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay ay puro na lang magaganda. But, ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay para sa iyong ikabubuti. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. So, ang tunay na kagalakan ay hindi kaligayahan na kumukupas. It is circumstances, proof, mga kapatid, na alam mo yung peace. Ano ba yung kapayapaan that comes from within no matter what happens. Yun po ang tunay na kaligayahan, mga kapatid. God knew this long before the scientists did. Gratitude is His medicine for a heavy heart. Proverbs chapter 17 verse 22. Ang pagpapasalamat ay medisina or gamot, mga kapatid, sa puso na nabibigatan. Yun ang sekreto. Kaya sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. So, sinabi ng Psalm chapter 103 verse 2, praise the Lord my soul and forget not all His benefits. So, kahit mismo si David, mga kapatid, nagbibigay siya ng mensahe sa kanyang sarili. David, mga kapatid, is literally preaching to himself. He is commanding his soul, mga kapatid, to remember. Ang sinabi niya, praise the Lord my soul and forget not all His benefits.
So when we practice gratitude, we are counting what God has done for us. Sabihan mo yung puso mo, sabihan mo yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo kapatid, na praise the Lord. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag mong kalimutan ang lahat ng ginawa sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos. May mga pangit man na nangyayari mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi magpasalamat ka na nadisgrasya ka, magpasalamat ka na mayroon kang sakit na cancer. I'm not telling you that. But I'm telling you mga kapatid na magpasalamat ka dahil pinagdaanan mo man yan ngayon pero hindi ka pa rin iniwan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po mga kapatid ang point. That magpasalamat ka sa bugtong at buhay niyo sa lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay. Mapangit man ito o mapaganda man ito mga kapatid, dahil ikaw ay nagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos, lahat ng mangyayari mga kapatid, pangit man ito or maganda, para to sa iyong ikabubuti. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So point number 3, malapit na tayong matapos. Sabi ko nga, konti lang yung mensahe ko ngayon. Kasi, bigyan ko ng pagkakataon ng ating mga singer na makarequest kayo ng song. Okay? Alam nyo, remember Luke chapter 17 verse 11 to 19. Nalala nyo yung may sakit na leprosy or ketong, yung 10 mga kapatid. Ang 10 doon ay mga Hudyo, ang isa ay isang Samaritano. Okay, all 10 receive the physical miracle. Lahat ng 10 ay nakatanggap ng kagalingan sa kanilang sakit na ketong. But only the one who returned with a grateful heart receive the spiritual wholeness. Ano ibig sabihin? Alam mo mga kapatid, yung may sakit na ketong, outcast yan sila sa komunidad. So, before sila bumalik sa community mga kapatid, ay kailangan mo lang dumaan sa pare para may mga ritual na gagawin na nagpapatunay na sila ay malinis na. At yung sakit na ketong, walang kagalingan yun, but pinagaling sila ng bugtong at buhay ng Diyos physically. Okay, pinagaling sila lahat. Sa ilang taon pa naman na naseparate sila sa kanilang family. So, imbis na bumalik sa bugtong at buhay ng Diyos para magpasalamat, ang ginawa mga kapatid, yung Siyam hindi na nagbalik, isa lang bumalik sa bugtong at buhay ng Diyos at nagpasalamat. So, gratitude is the bridge between receiving a blessing and being transformed by the giver. Ang pagpapasalamat, ito po ay nagiging tulay in between mga kapatid sa tumatanggap ng pagpapala at sa nagbibigay ng pagpapala at ng kagalingan. So yung pagpapasalamat, ito yung tulay mga kapatid between receiver at sa giver. Sino ating giver? Ang bugtong at buhay na Diyos. So ano yung bridge? Ano yung tulay? Yung nagpapasalamat ka sa bugtong at buhay na Diyos. So kagaya na lang nung 10 ketongin na isa lang ang bumalik mga kapatid. Yung 10, gumaling sila physically, but our Lord Jesus Christ told the one who returned, your faith has made you well, spiritually whole. Hindi lang gumaling siya mga kapatid sa panlabas, sa material or physical. Gumaling din siya sa spiritual. Okay? Huwag po tayo maging katulad ng Siyam na may sakit na ketongin. Alam mo, it is easy to take God's grace and run. Madali tayong tumanggap ng papala ng bugtong at buhay na Diyos, tapos sabay takbo. Ibig sabihin, nakatanggap ka ng pagpapala, but nakalimutan mong magsabi ng, thank you Lord. Salamat bugtong at buhay na Diyos, na until ngayon, buhay pa rin ako. Alam mo mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, marami ang mga naglalakad lang sa daan, na bigla na lang binabangga ng sasakyan, kasi nawala ng preno, patay. Maraming nadidisgrasya sa daan. Ilang mga tao ba ang namamatay araw-araw? Sobrang dami. But now, mga kapatid, you are listening to my live. Ikaw ay humihinga ngayon ng libre dahil sa bugtong at buhay na Diyos. You should be grateful. Dapat meron kang grateful heart. Mapagpasalamat na puso. Gratitude, mga kapatid, is what turns a blessing into a relationship. Yung pagpapasalamat, mga kapatid, ito po ang nagtuturn ng pagpapala tungo sa relasyon. Alam mo, maraming nabubuong relasyon, mga kapatid, magkaibigan o sa pamilya. Pag marunong ka magpasalamat, yung taong nagbibigay sa iyo, mga kapatid, mas lalo pa yung magbigay kasi marunong ka magpasalamat eh. Pero pag hindi ka marunong magpasalamat,
Tapos, ito na ba yung regalo mo sa akin? Pangit naman. Hindi ka grateful, mga kapatid. Hindi na yun magbibigay sa'yo. Yung binigyan mo na, mga kapatid, alam mo, pag binigyan mo na ng cellphone tapos walang kasamang charger, sasabihan ka ba, wala ba itong kasamang charger? Alam mo yung ganon? So, mga kapatid, maliit na bagay, malaki na bagay, magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, marami ang mga blessings na hindi natin na-appreciate, lalong-lalo na ang ating buhay. Okay, itong buhay natin, mga kapatid, isa itong malaking pagpapala galing sa bugtong at buhay na Diyos. Marami ang nade-depress, nagpapakamatay. Dahil hindi nila maramdaman, mga kapatid. Alam mo, wala silang bugtong at buhay na Diyos sa kanilang buhay. Kasi kung mayroon, mga kapatid, may takot sila sa bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Alam mo, dapat ugaliin natin magpasalamat. Every time na may matanggap tayo galing sa bugtong at buhay na Diyos, mapapangit man itong pangyayari, pagsubok man, thank you Lord. Salamat bugtong at buhay na Diyos sa iyong pagsubok na ibinigay. Alam ko bugtong at buhay na Diyos na sa dulo nito ay magiging strong pa ako, magiging matapang pa ako dahil sa iyo. Diba? Alam mo kapatid, how do we move from a grumbling heart, yung nagmamaktol na puso, to a grateful heart? Paano ba, Paano ba na galing sa pagrereklamo, kagaya ng Israelita, nagreklamo, dahil puro na lang tinapay, puro na lang mana ang ibinibigay ng bugtong at buhay na Diyos, nagreklamo gusto ng karne. So ganun ba mga kapatid? Paano ba tayo from a grumbling heart to a grateful heart? Meron po the first 5 rule, mga kapatid. Before you check your phone or the news, okay? Bago po tayo, mga kapatid, buksan natin ating cellphone at bago tayo manood ng mga balita, spend the first 5 minutes of your day naming 5 things you are thankful for. Okay? Ito ang gawin ninyo araw-araw. Okay? Ito ang gawin ninyo araw-araw, mga minamahal ko, mga kapatid. Bago ka po magbukas ng cellphone, manalangin muna sa bugtong at buhay, pagising sa umaga, manalangin, magbasa ng banal na kasulatan, kahit 1 verse a day lang, morning devotion. And then, mga minamahal ko, mga kapatid, spend the first 5 minutes of your day na pangalanan mo ang 5 bagay na lubos mong pinagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang gawin ninyo, mga minamahal ko, mga kapatid, every morning, every day. Lista mo. Pasalamat mo. Thank you Lord, naginising mo pa ako ngayon. Salamat bugtong at buhay na Diyos na sa pagpapala na iyong binigay. Salamat bugtong at buhay na Diyos na nandyan yung pamilya ko. Salamat bugtong at buhay na Diyos, may makain ako ngayon. Salamat bugtong at buhay sa pag-provide ng pinansyal. Okay, gawin po natin yan, mga kapatid, every day. Spend the first 5 minutes of your day. Pangalanan mo ang 5 mga bagay na pinagpapasalamat mo sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, when you find yourself complaining, stop and force yourself to name 3 things that are going right in the same area. Ano ibig sabihin? Okay, alam mo, pag ikaw, mga kapatid, may puso na laging nagrereklamo, may sarili na laging nagko-complain, mga kapatid, stop. At pilitin mo ang iyong sarili na pangalanan yung 3 bagay na pinagpapasalamat mo sa bugtong at buhay na Diyos. Ibig sabihin, example, nagtatrabaho ka. Sabihin mo sa bugtong at buhay na Diyos, I am stressed at work, bugtong at buhay na Diyos, but I'm thankful I have an income. Pagod na ako sa trabaho, but I am thankful I have an income. I am thankful for my job, for my desk, and I'm thankful for my lunch break. Kasi may kapahingahan ka pa eh. Sa buong araw nagtatrabaho ka, mga kapatid, may lunch break ka pa. Sa pagtatrabaho mo, nakakapagod man, pero may kita ka, may pera ka. Diba? Alam mo, dapat, mga kapatid, magpasalamat tayo sa bugtong at buhay na Diyos na
Although, sabi natin, nakakapagod. Di ba? Nakakapagod magtrabaho. Pero kung wala ka ring trabaho, wala ka ring pera. Kaya pasalamatan mo yung good side, mga kapatid. Alam mo, in every bad na nangyari sa buhay mo, look for the positive. Look for the good. Huwag puro bad, mga kapatid. Kasi, alam mo mga kapatid, pag puro na lang negatibo ang nasa isip natin, doon pumapasok ang ating kaaway na si Satanas. Magtatanim yan sa atin na wala na. Diba? Naglilingkod ka sa bugtong at buhay. Bakit kanya pinabayaan? Diba? Bugtong na anak ka ng bugtong at buhay na Diyos. Bakit ka nagugutom? Bakit ka may mga pagsubok ngayon? Diba nakakapagod na maglingkod, diba? Sa bugtong at buhay na Diyos. Yung kapitbahay mo na hindi naglilingkod, pinagpala. Ikaw hindi ka pinagpala. Doon na po pumapasok si Satanas. Pag meron po tayong grateful heart, pag meron po tayong negatibo sa ating mga puso at isipan, mga kapatid, doon po tayo inuudyukan ni Satanas, mga minamahal kong kapatid. Alam mo, do not just feel gratitude. Huwag mo lang pakiramdaman yung pagpapasalamat. Say it. Sabihin mo. Huwag lang yung pakiramdam ko, gusto ko magpasalamat. Huwag lang, ang pagpapasalamat, hindi lang pakiramdam. Say it. Sabihin mo. Sabihin mo sa asawa mo, sabihin mo sa mga anak mo, sabihin mo sa co-workers mo, especially what you appreciate about them. Sabihin mo mga, huwag lang basta damdamin mo lang yung pagpapasalamat. Say it. Ha? Verbally, vocally mga kapatid, sabihin mo, thank you ha, na hindi mo ako iniwan. Thank you, kahit ganito ang ugali ko, mahal, nanatili ka pa rin. Say it mga kapatid. Sa mga anak mo, sa mga katrabaho mo, sa friends mo, sa mga relatives mo, sa family mo, sa kapatid mo, say it. Sabihin mo sa kanila na ikaw ay nagpapasalamat. Na-appreciate mo sila. Ano kapatid? Simpleng pagpapasalamat na mga kapatid, hindi mo alam kung gaano kalaki ang impact niyan sa tao na sinabihan mo na thank you. Gratitude mga kapatid is meant to live, not just felt it. Ang pagpapasalamat mga kapatid ay dapat isabuhay natin, hindi lang pakiramdaman natin. Whenever mga kapatid you feel overwhelmed, napapagod ka na mga kapatid, maraming mga pagsubok sa iyong buhay, stop and say, tigil ka muna at sabihin mo sa bugtong at buhay na Diyos, thank you Lord. Kahit hindi mo ramdam na magpasalamat mga kapatid, it is an act of faith. Ito po ay pagpapakita ng pananampalataya sa bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo, dumating man ang point sa iyong buhay na ikaw na ay napapagod mga kapatid. Whenever you feel overwhelmed this week, tomorrow, the other day, sa mga nagdaan na araw mga kapatid, stop and say, salamat bugtong at buhay na Diyos. Kahit hindi mo ramdam magpasalamat mga kapatid, sabihin mo, thank you Lord. I know this is for my own good. Alam mo, this is an act of faith. Ito po ay pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, I want to challenge you. Write one thank you note mga kapatid this week to someone who has blessed you. Maaring guro mo, maaring yung magulang mo, maaring ang kaibigan mo, maaring yung kapatid mo, maaring yung relatives mo, maaring mga kapatid, katrabaho mo. Ito yung challenge ko sa inyo mga kapatid. Magsulat po kayo ng isang thank you na note this week. Ipabot mo, papasalamat mo. Alam mo mga kapatid, mahirap pasukin ni Satanas ang pusong mapagpasalamat. Ito yung mahirap siyang pasukin, yung mga pusong yung may mga pusong mapagpasalamat, yan nahihirapan si Satanas. Every na may matanggap ka, thank you.
Kahit sobrang maliit na bagay yan, salamat. Kasi hindi mo alam mga kapatid, yun na lang yung natira sa kanya pero binigay pa niya sa'yo. Yun na lang yung meron sa kanya pero binigay pa niya sa'yo. Alam mo, ano kaya ang mararamdaman ng taong nagbigay sa'yo mga kapatid? Kung sasabihan mo na, ano ba ito? Ang pangit naman ito. Kulang man ito. Ang pangit naman ang kulay nito. Ano kaya ang mararamdaman niya mga kapatid? Diba? Ano ang mararamdaman ng bugtong at buhay na Diyos kung hindi ka naging grateful, hindi ka nagpapasalamat sa mga biyaya na kanyang ibinigay? Unang-una mga kapatid, yung pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos. Niligtas niya tayo sa bingit ng kamatayan. Sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay, ang kanyang dugo doon sa Kalbaryo ng Krus para magkaroon lang tayo ng kaligtasan. Alam mo, marami ka mang mga trials ngayon at hindi, alam mo, dapat nag-upgrade na yung prayer natin eh. Huwag na natin ipag-pray sa bugtong at buhay na Diyos sa Panginoon. Tanggalin mo yung mga pagsubok. Bugtong at buhay na Diyos, tanggalin mo yung pagsubok. Huwag po ganun na panalangin mga kapatid. Kundi, ang panalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos, nabigyan mo ako ng pagsubok, bugtong at buhay na Diyos. Hindi ko pinagdadasal na tanggalin mo ang mga pagsubok sa aking buhay. Pero pinagdadasal ko, samahan mo ako sa mga pagsubok ko sa aking buhay. Yun dapat ang prayer natin eh. Huwag na yung prayer na nakasawa na bugtong at buhay na Diyos, pagod na ako. Marami na mga pagsubok sa aking buhay. Pwede ba, Panginoon? Tanggalin mo na ito. Dapat upgraded na yung prayer natin. Huwag mo tanggalin ang pagsubok, bugtong at buhay na Diyos. Samahan mo lang ako. Kasi kung nandyan ka, alam kong kaya ko. Alam mo mga kapatid, the beginning of humanity's rebellion against God, yung simula po ng pagrebelde ng tao sa bugtong at buhay na Diyos, began with a lack of thankfulness. Nag-umpisa sa kakulangan ng pagpapasalamat. Why? Because Adam and Eve, mga kapatid, hindi sila nakontento sa kung ano ang ibinigay sa kanila ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, kainin nyo ang lahat dito. Huwag lang yung prutas na nanggagaling sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Hindi sila nakontento, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi sila nagpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos at makontento sa kung ano ang binigay ng bugtong at buhay na Diyos. Doon po mga kapatid nag-umpisa ang kasalanan. Lucifer doon sa langit ng mga langit. Imbis magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos dahil siya ay ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, anong ginawa niya? Umiral sa kanya yung pride, mga kapatid. Alam mo, mahirap mga kapatid pag ang pride nang umiral sa ating sarili. Pag ang pride na mga kapatid, nakakalimutan na natin lahat ng mga bagay. Tandaan niyo mga kapatid, a grateful heart is a magnet for miracles. Yung pusong mapagpasalamat, ito yung nagmamagnet sa mga milagro. It opens our eyes mga kapatid, na makita natin ang bugtong at buhay na Diyos, that God is working mga kapatid, even in the dark. Kahit nasa kadiliman na tayo mga kapatid, kahit lugmok na tayo, pero kung mayroon tayong pusong mapagpasalamat, mga minamahal ko mga kapatid, bubuksan ang bugtong at buhay ni Diyos ang ating mga mata na siya ay patuloy na nagtatrabaho sa iyong buhay. Alam mo, as we close the sermon mga kapatid, let's stop looking at what we lack and start looking at the one who provides. Tigilan natin mga kapatid yung paghahanap sa kung ano ang kulang natin. At umpisahan na natin na tingnan ang bugtong at buhay ng Diyos na siyang nagpo-provide sa ating mga kinakailangan sa buhay. Alam mo mga kapatid,
masasabihin mo sa akin, paano mo nasabi na nag-provide ang bugtong at buhay na Diyos? Kailangan ko pang magsumikap, magtrabaho, para magkapera, para ako'y makakain. Alam mo, kung gano'n nasabihin natin sa bugtong at buhay na Diyos, alam niyo mga kapatid, kung kukunin na ng bugtong at buhay na Diyos ang iyong buhay, makakapagtrabaho ka pa? Makakahanap ka pa ng pera? Wala na. So, nag-exist ka ngayon sa mundong ito, nakakapagtrabaho ka, nakakahanap ka ng pera, mayroon kang pera, nakakagawa ka ng mga bagay, nakakain ka, nakakalakad ka, dahil sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo kapatid, yung buhay natin sa mundong ito mga kapatid, lahat ay dumadaan lang. Life is short. Maikli lang ang buhay ng tao. And you have the choice mga kapatid, kung ano ang gagawin mo sa buhay na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos. Punuin mo ba ng kagalakan? Punuin mo ba ng pagpapasalamat ang iyong puso? O punuin mo mga kapatid sa laging paghahanap ng kulang, sa hindi pagiging kontento, sa pagiging ungrateful? You have the choice. Alam mo mga kapatid, kung ano yung nangyari sa panahon na pumasok yung kasalanan, hindi na kontento mga kapatid si Adan, si Eva, and now, ibalik natin sa bugtong at buhay na Diyos ang lahat ng kapurihan at karangalan. Halangin ka sa bugtong at buhay na Diyos, Lord, I see your goodness and I am grateful. Maraming salamat bugtong at buhay na Diyos sa paghinga ko ngayon. Maraming salamat sa buhay ko. Maraming salamat, nakasama ko pa ang pamilya ko. Maraming salamat, bugtong at buhay na Diyos, may damit pa akong sinusuot ngayon. Maraming salamat, bugtong at buhay na Diyos, may kinakain pa ako ngayon. Maraming salamat, bugtong at buhay na Diyos, mayroon akong maliit na bahay, pero may natitirahan ako. Maraming salamat, bugtong at buhay na Diyos, may liwanag ang buhay ko. At maraming salamat, bugtong at buhay na Diyos, sa lahat ng pagsakripisyo mo para sa akin. Alam mo kapatid, huwag natin tingnan yung problema sa buhay. Tingnan natin solusyon sa mga problema sa ating buhay. At ang makapagbibigay ng solusyon, walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. Tandaan po ninyo, nahirapan pong pumasok si Satanas sa taong may pusong mapagpasalamat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito lang po ang konti nating mensahe mga kapatid, pero umabot pa rin tayo ng 30 minutes. Pero ibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-request ng song. 5 songs lang tayo ha, kasi ayaw ko rin na batuhin tayo ng ating kapitbahay. Bilang respeto na rin sa kanila, kasi ayaw ko rin paabutin ng alas 10, mga minamahal ko mga kapatid. Napasalamat tayo sa bugtong at mayo sa kanyang mensahe na pinadala ngayon. At we are so grateful. Ewan ko mga kapatid, talagang gusto, alam mo, marami lang talaga ang mga bagay na dapat nating pagpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Especially yung buhay natin. Alam mo, no words can describe how grateful I am, how thankful I am, how blessed I am. Na ang bugtong at buhay na Diyos, pinoprovide niya lahat ng pangailangan ko. Hindi lang basta pangailangan, mga kapatid, kundi pinoprovide niya mga kapatid kung ano ang kaalaman para ipangaral ang kanyang banal na kasulatan sa tulong ng banal na Espiritu. You should be grateful. Alam mo, pag ikaw ay mapapasalamat sa maliit na bagay, mga kapatid, sabi nga, kung ikaw ay mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka sa malaki na bagay. So, from now on, kung anumang matanggap mo, maliit man yan, magpasalamat ka. Ugaliin po nating magpasalamat. Mga kapatid, kahit hindi mo attitude yan, kahit hindi mo ugali yan, ugaliin mo na ngayon mga kapatid. It's time for a change. Okay, kung mayroon ka ungrateful na heart,
Ipanalangin mo sa bugtong at buhay ng Diyos na tanggalin ito mga kapatid, yung puso mo na hindi mapagpasalamat, na palitan ng bagong puso mga kapatid, na laging nagpapasalamat sa lahat. Always remember, all things together work for good for those who love God. Lahat ng mga bagay, pangit man ito na mangyari sa iyong buhay, maganda or pangit man ito, para ito sa iyong ikabubuti. Okay? Purihin natin ang bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pasalamat tayo sa bugtong at buhay ng Diyos. Parang na-speechless na ako ngayon mga kapatid sa minsan na pinadala ng bugtong at buhay ng Diyos. Ito kasi mga kapatid, yung birthday kasi. Hindi ko kasi maisa-isa yung pagpapasalamat ko sa bugtong at buhay ng Diyos sa lahat ng mga ginawa niya para sa inyong maliit na lingkod. Kaya nakaka-speechless, but sobrang thankful and blessed. Kaya lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay para lang sa ating bugtong at buhay ng Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So basahin muna natin ang mga greetings. Calyora Justin, Sister Justin Calyora, purihin natin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, ate. Maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe na ibinigay nyo po sa amin. May God bless you and always. Happy birthday. Thank you so much to take time of us. No problem. Ha? Ang lahat ng kapurihan. To God be all the glory. Kasi nandito lang inyong maliit na lingkod mga kapatid. Hanggat pinagpipray sa bugtong at buhay ni Diyos, nabigyan pa tayo ng maraming mensahe. Nabigyan pa tayo ng lakas, ng mabuting pangatawan ng bugtong at buhay ng Diyos para pagpatuloy natin mga kapatid ang mensahe ng bugtong at buhay ng Diyos. Okay, Sister Lilette Lebong Fasel, maraming salamat po Sister Deborah Israel sa mensahe sa gabi kung gaano kahalaga ang salitang salamat. Yes, tama yan Sister Lilette. Ito yung pinaka ng tawag nito? Pinakabuod ba? Pinaka-core ng mensahe. Gaano kahalaga ang salitang salamat. Napakahalaga. Dahil yung salamat, ito yung magiging tulay natin mga kapatid tungo sa ating giver, tagapagbigay, walang iba, ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Michelle Cabasag, araw-araw, sa buong buhay ko, lagi ako nagpapasalamat sa bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon, sa buhay na ibinigay niya sa akin, kasama ang mga anak ko at ang buong pamilya, sa mama at mga kapatid ko na magpahanggang ngayon ay pinagtibay niya ang bawat isa sa kabila ng may mga pagsubok. Always grateful for everything. Sa bawat ups and down of my life, I know God is always there for me. Ibang klase ito mga ko yun, nagiging English na sila ngayon mga kapatid. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Jodeline Liagas, magandang gabi po sa lahat. Lalong-lalo na po si Sister Deborah Israel. And happy birthday po. Many more candles to blow po and many more birthdays to come. Sister Deborah Israel, God bless you as always and to your family. To God be the highest glory. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Parang wala akong binlow na candle ngayon. Meron pala kanina dalawa. Isa. Mamaya. Brother Chiki, Ante Polo, dyan sa Olongapo. Good evening, happy birthday to Cherry. And belated happy birthday to you as well. At sa iyong butihing ina. Sa aking kapatid, Brother Golden Ray Kabasag. Happy birthday, me. Dako ko pasalamat sa bugtong buhay ng Diyos sa mga Diyos na ikaw gitagaan kanya og bag-ong katuigan. Happy New Year pala ito eh. Maraming salamat sa aking bro. Sister Rose Anbao, good evening everyone. Then sa iyo, Sister Cher Deborah Israel, happy birthday po sa iyo. To God be the glory. Maraming salamat po. Sister Roseanne, Gilbert Libong Pasel, apologies. To Christ be the highest glory and honor. Maraming salamat. To God be the glory. Okay, balik tayo sa baba. Brother G-Boy, Boy G, Kabos.
Thank you so much, mahal na Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom, ha? Brad G-Boy, see you soon. Ingat ka dyan sa Cebu. Sheena Labad. Mahaba yung comment ni Sheena Labad, dinilit niya eh. Sabi ni Sheena Labad, to God be the highest glory, Sister Deborah Israel. Sister Delia Diday Ido. Magandang gabi sa'yo, Sister Diday. Happy birthday, Tita Cherry. Ay, maraming salamat, Sister Diday, sa iyong buong pamilya. Sir si Susan Martinez Alcantara. Maraming salamat po sa bugtong at buhay na Diyos dahil sama-sama kaming naglilingkod sa ating bugtong at buhay na Diyos. At palagi namin pinagpipray na lagi gabayan at ingatan ang aming kapatiran natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati sulok ng Palawan, pati po sa my birthday, Sister Cherry Deborah Israel. Patuloy po sa pagminsahe at ingat po kayo ng ating bugtong at buhay na Diyos. Ingatan po kayo ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat po, Sister Cherry Deborah. Nandyan po kayo palagi sa pagsubaybay namin ang Pasurahe Live. Ingat po kayo. Palagi, I miss you po. Miss you so much, mga kapatiran natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy birthday, Sister Cherry Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom, Sister Susan. Meet ko na rin kayo. Miss ko na rin kayo. Mag-meet na tayo soon. God willing. Sa aking mahal na kapatid dyan, kay Brother Michael Kabasag, happy birthday, Tan. Padala mo na cake sa Davao City. Nauna na. Tingnan niyo yung mukha ko dyan sa camera. Medyo mamula-mula, di ba, mga minamahal ko mga kapatid? Medyo nagka-oil-oil. Kasi mga kapatid naligo po tayo ng isa sa mga napakagandang swimming pool dito sa Mindanao. Sana pala, Pilipinas. Walang iba. Timuga. Maganda naman talaga kasi flowing yung water Sister Mirafel Garupa Cabrito Kabasag. Happy birthday sa pinakamaganda kong hipag, Sister Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim Shalom. Maraming salamat sa iyong pa-cake din. At sa aking kapatid, Brother Ken Kabasag. Maraming salamat. Mga 4 na cake yung nabili kanina. Maraming salamat. Papablain ng bugtong at buhay na Diyos. Kayo at sa lahat mga kapatid na tumutulong sa gawain ng kanilang bugtong at buhay na Diyos at nag-share ng live na itong maliit ninyo na lingkod. Sabi pa niya dito, happy na birthday pa. Bigyan ka pa ng bugtong at buhay na Diyos ng buong kalakasan at lagi ka ingatan bawat segundo, minute at oras-oras at araw at gabi. I love you so much, Mama. Chup chup Shalom Alikim. Alikim Shalom, Sister Mirafel. Sister Micaela Balidor. Happy birthday po, Sister Deborah Israel. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, Joanne Sebastian, Sister Joanne. Maraming salamat sa 30,000 viewers natin. No, I am so grateful Salamat talaga sa inyong lahat. Okay, any request song? Pwede na kayo mag-request song, mga minamahal ko mga kapatid. Pwede kayo mag-request kahit anong kanta. Habang mag-request kayo, request kayo ng song, 5 kanta lang. At i-request niyo sino ang gusto nyong kumanta. Huwag lang ako. Kasi na-mouse na ako Okay? Sino ba nag-greet? May hahabol pa ba? Bitaw mga igsuon, mga pinalanggang igsuon. Usually mga Bisaya man itong mga ko. Ma'am Glenda. Ma'am Glenda Shunilo Cordova. Magandang gabi po sa inyo. Sister Myra Gulles, magandang gabi po kasama ni Elder Eli Gulles at sa buong pamilya. Sabi ni Sister Mirafel, gusto ka ng contest na cake, balik ka na Manila, Sister Deborah Israel. God willing, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Anong request song nyo mga kapatid? Okay, Sister Summer Bellheart, I was expecting this message. Ito, inaantay ko lang. Okay, Sister Summer Bellheart,
endlessly blessed, forever grateful. Thank you, Lord God, Jesus Christ, for what I have. I may not have everything I hope for, but I have enough to keep going for everything, seen and unseen, answered prayers and silent battles won. God's grace is gentle, steady, and always enough. Grateful beyond words, mapagmahal na Ama. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sister Somerville Hart. Thank you, Lord God Jesus, for what I have. Nagpapasalamat po siya kung ano ang meron sa Kanya. Hindi man nasa Kanya ang lahat, mga kapatid, ng mga hindi man nasa Kanya lahat, but sapat na sa Kanya, but I have enough to keep going, para magpatuloy. Sapat sa Kanya para magpatuloy siya for everything. Nakikita at hindi nakikita. Answered prayers and silent battle wons. Marami siyang silent battles won. Marami siyang mga pagsubok sa buhay na napagtugumpayan. Alam niyo, mga kapatid, yun na nakaganda eh. Marami tayong mga silent battles, mga kapatid. Pero nanatili pa rin tayo na nanindigan, at ngayon nanatili pa rin tayo sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, because hindi nyo ba napapansin yung sikreto dyan? Dahil ang bugtong at buhay na Diyos kasama natin. Alam nyo, during that time, mga kapatid, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi nila pinag-pray sa bugtong at buhay na Diyos na wag na lang silang itapon doon sa pugo ng apoy. Hindi nila pinag-pray yun. Sinabi pa nga nila, mga kapatid, kay King Nebuchadnezzar, iligtas man kami ng aming Panginoon o hindi. Hindi kami luluhod sa revolta niyong ginawa, mahal na hari. Hindi nila pinanalangin o dinasal na hindi sila mapunta doon sa pugo ng apoy. Bagkos, mga kapatid, kung ano ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos sa kanila, hindi sila tinanggal doon, mga kapatid, na hindi sila mapunta sa pugo ng apoy. But ang bugtong at buhay na Diyos, sinamahan sila doon mismo sa loob, mga kapatid, ng pugo ng apoy. So ang bugtong at buhay na Diyos, hindi niya tinatanggal ang mga pagsubok sa ating buhay, mga problema, pero tayo ay sinasamahan ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos sa mga problema at pagsubok ng ating mga buhay. Ikaw ay nagigising, ikaw ay nakakain, ikaw ay nakapagtrabaho, nakapag-aral, dahil ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi kanya pinabayaan. Iyan ang katotohanan. Okay? Because God promised us, He will never leave us nor forsake us. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ating back to Christ apology, sabi niya, nakasakay nami, mahal na Deborah, sa ikalawang bus to the Eagle City. Palabas na kami sa Cagayan de Oro. God willing. Okay, may malaking pagpapala yan sila na kukunin, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos na magagamit natin sa misyon, God willing. Brother Michael Kabasag, hawakan. Ang daming request ng hawakan mo aking kamay. Sino ba ang kanta nito? Silang lahat kakanta para mag-blending sila. Sila lahat. Okay? Para hindi magtampo si Justin kung hindi siya makakanta. Ha? Silang lahat. Silang lahat kakanta. Sabi ng aking mahal na kapatid, Brother Michael Kabasag, at kay Sister Elves, at kay Gia, hawakan mo aking kamay. Yan gusto ni Kagawad. Sister Marafel Garupa, Cabrito Kabasag, Makabarog. Okay, una, hawakan mo aking kamay. Okay, kuha na kayo ng key. The next one is Makabarog. Ako, please grant my request. Please, can you sing Binsay, please? Silang lahat po ay kakanta para blending. Si Binsay kasi marunong siya mag-blend ng nagsa-second voice si Binsay. So, Sister Somerville Hart, una, hawakan. Pangalawa, Makabarog. Pangatlo is Saligan Ko. Alam nyo ba yan, Saligan Ko? Pero iba yung version ko dito eh. Kami misali gayon. Pero si Yuna kanta kasi sira ang mic ni Kagawad. Sister Ning, Justano, magandang gabi sa iyo. Happy birthday sa mahal namin Sister Deborah Israel Kabiyak, ng mahal at kagalang-galang mahal
na Pastor Lahi. More birthday and good health at mas lalo ka pong i-bless ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos sa lahat ng iyong gagawin, lalo na sa pagpalaganap ng kanyang kaharian. Shalom, Malikim. Malikim, shalom, ha, Sister Ning. Maraming salamat po dyan sa Bio Family, Yabit Family. Maraming salamat po. Sabi ni Sister Merafel Garupa, Cabrito Kabasag, nabablash ang hipag ko. You're so beautiful. To God be all the highest glory and honor. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa bugtong at buhay na Diyos lang. Kaya nagbablash ako kasi kanina walang masyadong init, pero nakakaitim pa rin pala, no, kahit medyo, anong tawag niyan? Yung, hindi siya mainit, yung parang, makulimlim lang. Hindi siya mainit, pero nakakaano pala din, nakakasunog pa rin ang balat. Nakaka-sunburn. Sister Elena Neri, may request, song, Himayaon Ka. Okay? Number 4, Himayaon Ka. Pa-request po, gihandom ko, Sister Apple ang magkanta. Si Brother J-Boy. Silang lahat na lang kakanta po, ha, para silang lahat na. Sister Elet Libong Fasil, sabi niya kay Sister Elet, second emotion, Sister Nene, second emotion. Hawakan mo aking kamay. Ang daming nag-request. Hawakan mo aking kamay. Pingin na kalas nato ikaw sa ligan ko. By Sister Jaja magkanta. Lahat na sila. Lahatin ko na lahat. Kung wala si Yuna, hindi kakanta si Kagawad. Okay, Sister Jennifer Mapapautraw, sabi niya, hawakan mo aking kamay. Sabi ni Sister Mirafel, ako na lang ang kakanta. Sige, pwede natin i-connect si Sister Mirafel. Tawagan ninyo. Okay, makabarog daw. Okay, 5 songs. First, hawakan mo aking kamay, makabarog ako, saligan ko, himayaon ka, ikaw, saligan ko. Dalawa request si G-Boy. Tingnan natin yung oras, kung kaya pang ihabol. Okay, maraming salamat mga minamahal ko mga kapatid. I-plus. Manalangin bago matulog. Hindi naman kalabisan, panalangin po ninyo itong maliit na lingkod. Maraming salamat po sa inyong mga greetings, sa inyong regalo, sa inyong pa-cake. Maraming salamat sa inyong mga direct message and sa pag-post sa Facebook. Maraming salamat. Ha? Ang lahat po ng kapurihan at karangalan, binabalik ko yan lahat sa bugtong at buhay na Diyos. I am so blessed, grateful. I am so beyond blessed. Papasalamat ako sa bugtong at buhay na Diyos na nandyan pa rin kayo na natili at nanindigan dahil sa bugtong at buhay na Diyos. Salamat po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. At mayroong nag-message sa akin sa messenger. Basahin ko lang. Si Ma'am Glenn Taghap. Si Ma'am Glenn Taghap. Good evening, Sister Cherry. Happy birthday kaayo. Dili na ako mag-wish kay kabalo ko na sa imuha ang provision ni God. To God be the highest glory, Ma'am Glenn. So grateful to be one of your sister in Christ as a leader, mentor, friend, o guban pa. Lagon ta ko diha. Lagon ta ko diha karon day mo birthday, karon pa ko kabalo. Pwede pa humabol, Ma'am Glenn, mayroong night swimming. Ha? Sister Marifel Lasimo sa Algabre, sabi niya, Cherry, thank you kayo. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Diyos, you're truly a blessing to all the people around you. You gave food to the right person at the right time. Dili man makita among ngalan sa live te, pero nakapamati mi sa pulong sa bugtong ubuhi nga Diyos. Og dako kayong tabang te, labihan nako. Love you, Cherry. Have a happy and a blessed birthday time. Maraming salamat, Sister Marifel. Binasa ko lang, replyan ko kayo mamaya after ng live ko, God willing. Maraming salamat, Sister Marifel Alastimo sa Algabre. And Pastor Ruel Yagas, may gabi, Sister, karon pa ko kaabot, and happy birthday today, and many more to come. Shalom, malikim, shalom. Ibigay ko na po ang pagkakataon at sa ating mga singer sa karya ng bugtong at buhay na Diyos. At basahin muna natin to. Okay, Sister Tintin Tuntigaliano. Ano sila? Nagda-direct message sila sa messenger ito. Sabi niya, hello Sister, blessed evening, belated happy birthday. Actually, birthday ko pa ngayon. Okay, greetings coming from Imelda Branch. We're so sorry for the very late greetings sa rason nga medyo na busy nasa trabaho. Please know that your existence means a lot to us. Salamat sa pagpadayon sa buluhaton, pagpadasig, pagpahimangno kanamo. Salamat sa gagbarog isip inahan sa iglesia.
gamit ang kaalam nga gipiyal kanimo sa atong bugtong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ampo namo tagaan ka sa bugtong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo ug taas nga panuigon. We love you from the bottom of our hearts. Happiest birthday to you, our beloved Deborah Israel. Maraming salamat sa iyo, Sister Tintin Galiano, and sa iyong mahal sa buhay, and sa buong pamilya ni Sister Marites Galiano, Sister Regine, Jessa, Giselle. Maraming salamat sa inyo. So, bibigay ko na po ang pagkakataon. Maraming salamat. See you tomorrow, God willing, mga minamahal kong kapatid. At seryoso ang ating pag-uusapan bukas. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik ko lahat sa bugtong at buhay ni Diyos. Have a good night, everyone. Shalom Aleichem. At ibigay ko na sa kanila ang pagkakataon.